So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang mag-share ng ilang mga tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. Ayan, so sa mga sawi, pagdating sa pag-ibig, so itong channel na to mga kamamay ang magandang hanapan nyo ng mga guide and advices para po magkaroon kayo ng isang maayos na relasyon. Okay? So ngayong gabi mga kamamay, ang ating magiging topic is ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin kung nalaman mo na dalawa kayo sa puso ng isang lalaki. So marami po ang nangyayari na ganitong klase ng sitwasyon dito sa ating mundo. Kaya mga kamamay, binigyan ko po or gumawa po ako or naghanda ako ng ilang mga tips kung ano ba yung mga kailangan o mga bagay na kailangan mong gawin kung sakasakaling malaman mo na dalawa kayo sa puso ng isang lalaki. So bago natin yan simulan mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. So kung napindot nyo na yung subscribe button, ano pang hinihintay natin, huwag na natin masyadong patagalin. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin kung sakaling nalaman mo na dalawa kayo sa puso ng isang lalaki? So number 1, alamin mo ang lugar mo sa kanyang puso. Mga kamamay, mahalaga na malaman mo kung ano ba talaga ang role mo sa kanyang puso. Mahalagang malaman mo kung ano ba talaga ang papel mo sa kanyang puso. Baka mamaya, pag-aakala mo na sobrang tagal nyo na pala sa relasyon, meron pa palang mas matagal sa iyo. Akala mo, ikaw pala yung una. Yung pala, ikaw pala yung pangalawa. Maganda mga kamamay na alamin mo ang lugar mo sa kanyang puso. Kung ikaw ba talaga yung legal o ikaw ba talaga yung kabit. Kasi magandang malaman mo kung ano ba talaga yung lugar mo sa kanyang puso para alam mo kung saan ka lulugar. Para alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Baka mamaya ikaw yung nakikihati, ikaw pala yung nakikisalo, hindi mo alam. So baka kasi mamaya, kasal pala. Okay? Ito mahirap Baka mamaya kasal pala yung isang kaagaw mo sa kanyang puso. Akala mo wala siyang asawa. Akala mo binata yung lalaki. Akala mo single. Simula nung makilala mo dahil nandiyan pala kaya ang trabaho niya sa abroad or nung makilala mo siya sa abroad, sabi niya single siya o ang pagkakakilala mo single siya hanggang sa pumayag ka sa mga kagustuhan niya, hanggang sa naging kayo, hanggang sa tumagal ang relasyon mo, yun pala may asawa dito sa Pinas o yun pala may asawa sa kanyang buhay. So kapag ganyan mga kamamay, alamin mo kung anong lugar mo sa kanyang puso, kung ikaw ba ay girlfriend, ikaw ba ay asawa o kung ano pa man, and syempre para alam mo nga kung ano ang gagawin mo. Kung kailangan mong mag-demand, kung kailangan mong bumitaw. Okay? Kasi kapag talagang may asawa yan, wala tayong habol mga kamamay. Kailangan nating, ipasa kanya na lang yung lalaki. Hindi po pwedeng hahabol-habulin pa rin natin kasi kahit saan daanin, tayo yung mali o ikaw yung mali. Ikaw yung magiging kabit pagka ganyan. At ayoko na isa ka sa maging kabit na naghahabol sa isang lalaki. So know your worth. Alamin mo ang halaga mo kamamay. Alamin mo ang position mo at alamin mo kung saan ka bagay. Ang bagay sa'yo is isang lalaking single na makikita ang halaga mo na hindi ka lolokohin, hindi ka pagtataguan ng mga bagay-bagay at higit sa lahat mas mamahalin ka ng buong puso. Kaya mga kamamay, number 1 tips kung sakasakaling malaman mo na dalawa kayo sa puso ng iyong minamahal, alamin mo ang lugar mo sa puso niya. Okay? So number 2, papiliin mo siya. Mga kamamay, after nyong malaman kung ano ba talaga ang lugar mo sa kanyang puso, it's time for you na papiliin siya. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw yung asawa, ikaw yung legal na nagmamayari sa kanya, well, ito yung karapatan mo para tanungin siya, papiliin mo siya. Sabihin mo sa kanya na, ano ba talagang balak mo? Kasi ayoko sa buhay yung may kahati. Ayoko sa buhay ng may kaagaw sa iyo. Okay? So alamin mo ngayon sa isang lalaki kung sino ba talaga ang mas pipiliin niya. Kung sino ba talaga sa inyong dalawa ang kailangan, at mahal niya. Magandang tanongin ito. Kung alam mo na may mga anak kayo, kung alam mo
na mayroong something sa inyo talaga, na may mga pinagdaanan na kayo sa buhay, marami na kayong pagsubok na pinagdaanan, patagal na kayo sa relasyon, so it's time na papiliin mo siya. Okay, kasi hindi po pwedeng dalawa Hindi po pwedeng higit sa isa yung nagmamahal sa isang lalaki. Okay, hindi po pwede yon kasi sa mata ng batas, okay, mali po yon. Okay, hindi po tama yon. And kapag ka napapili mo siya, pipili siya sa inyong dalawa. At kung sino man ang piliin sa inyo, kailangan tanggapin mo yan ng bukal sa puso mo. Okay? So, hindi kasi po pwede na kesyo ikaw yung asawa, ikaw yung pipiliin. Minsan may mga, may mga loko-loko ding mga lalaki na talagang pinipili din nila is yung panandaliang saya, panandaliang love life. Hindi nila iniisip minsan yung kanilang mga anak, yung kanilang totoong asawa. Ewan ko ba sa ibang lalaki kung ganon. Pero kung ikaw talaga yung legal, piliin mo, na tanungin siya at papiliin siya kung sino ba talaga sa inyong dalawa ang kailangan niya. Okay? At sa pagkakataong ito mga kamamay, tanggapin mo at ihanda mo ang sarili mo sa magiging desisyon niya. Okay? So number 3, kung hindi ikaw ang pinili, wag na wag kang maghahabol. Mga girls, hindi nyo kailangan ugaliin na maghabol sa isang lalaki kung hindi ikaw ang pinili. Okay? So bigyan nyo po ng halaga ang inyong sarili. Hindi na nga kayo ang pinili, bakit kailangan nyo pang ipilit ang sarili ninyo? Lalo na kayong mahihirapan. Hindi na nga kayo ang pinili, bakit nagmamakaawa pa rin na kayo ang piliin? Na baka sakali o nagbabakasakali kayo na baka magbabago pa ang isip ng isang lalaki. Which is, mali po yun mga kamamay. Huwag niyong ipakitang napakababa ng sarili ninyo sa isang lalaki na nagmamakaawa ka, nagpapakamartir ka sa kanya. Please mga kamamay, napakaraming lalaki sa buong mundo, ilang bilyon ang lalaki sa mundo, kaya wala kayong pagkakataon o wala kayong dahilan para sa akin na maghabol sa isang maling tao na hindi naman kayo ang pinipili. Know your worth always mga kamamay. Okay? Wag na wag maghahabol kasi aabusuhin kayo ng isang lalaki. At wag na wag kayong magmamakaawa kung hindi kayo pinili. Ayokong dumating sa pagkakataon na awa na lamang ang binibigay sa inyo kaya hindi kayo mabitawan. O baka awa na lang ang binibigay sa inyo kaya kayo ang pinipili. Hindi pagmamahal at kailanman ay hindi magiging masaya ang isang relasyon kung hindi totoo ang pagmamahal. Kaya mga kamamahay, kung ano pa man mangyari or hindi man kayo pinili, never ever huwag kayong maghahabol. Alamin nyo ang inyong value. May mga lalaking para sa inyo, mas deserving pa sa lalaking yan. Okay? So next, matutong tumanggap at magpatawad. Mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, huwag puro galit ang pairalin. Kung hindi kayo pinili, kung hindi kayo sinelect, matuto kayong tumanggap. At syempre, matuto kayong magpatawad. Yung iba kasi dyan, hindi sila pinili. For example, asawa kayo, pero hindi kayong pinili. Sobrang sakit niyan mga kamamay. Huwag kayong magagalit. Pigilan niyo yung sarili. Alam ko masakit. Pero ano magagawa natin? Hindi kayo yung pinili. Pinagpalit yung inyong pinagsamahan. Pinagpalit yung inyong relasyon. Pinagpalit, ang inyong mga anak. Sa madaling sabi, pinagpalit kayo sa isang kabit. Hindi biro yan, sobrang sakit niyan, pero sa totoong buhay, kailangan nyo pa rin tumanggap at magpatawad. Hindi po pwedeng lagi kayong magagalit, hindi kayo sasaya pagka ganyan. Kung kayo man ay iniwan, kung kayo man is pinagpalit, buksan nyo pa rin ang puso ninyo. Okay, piliin nyo pa rin maging masaya. Alam ko mahirap, alam ko masakit, alam ko matagal. Pero darating ang panahon na maghihilom ang puso ninyo. Darating ang panahon na makaka-move on kayo. May mga tao pa dyan na nandyan na handang makita ang inyong halaga, na handang makita ang inyong pagmamahal. Buksan nyo lang ang inyong puso. Lahat tayo merong kanya-kanyang partner na makakasama habang buhay. Okay? Sadya mga kamamay na ganyan ang buhay. Minsan kasi talaga, ipinagpapalit tayo ng totoong mahal natin, which is hindi nila deserve yung pagmamahal natin kaya ganon. Okay? So next, buksan pa rin ang puso sa iba. Kung hindi man kayo ang pinili, huwag kayong magagalit. Baka kasi pagmumurahin nyo yung lalaki. Excuse me.
kasi hindi kayo pinili. Baka sumama ang loob nyo sa isang lalaki kasi hindi kayo ang pinili. Sasabihin nyo naman, ako yung totoong nagmamahal sa'yo. Ako yung kayang mag-alay ng buhay para sa'yo. Pero bakit hindi mo ako pinili? Well, hindi sa inyo naka-decide o hindi sa inyo nakadepende ang sagot ng isang lalaki para piliin kayo. 'Di ba? So siya yung may kagustuhan kung boring kayong kasama, kung hindi kayo ganun, okay, ka-pure magmahal, hindi talaga kayo pipiliin ng mga yan. Pero gayon pa man, huwag kayo sanang madadala na buksan ang inyong puso sa iba para muling maging maligaya, para muling maging masaya. So kapag ka nalaman nyo na dalawa kayo sa puso ng isang lalaki, well, tanggapin ang katotohanan, magpatawad at buksan ang puso pa rin sa iba. Kung darating ang panahon na makakakilala ka ng isang lalaki, kilalanin mo at itaas mo ang standard mo, huwag mo nang magtitiwala at syempre mas kilalanin mo ng ayos. Okay? Mas maganda, mas mahabang panahon para wala tayong pagsisihan sa bandang huli. Okay? So sana mga kamamay makatulong ang simpleng mga tips na to para sa ganon malaman nyo kung ano ba ang mga dapat nyong gawin kung sakasakaling malaman mo na dalawa kayo sa puso ng isang lalaki. So for more video and love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. So hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.